Nagbabala ang Meralco sa publiko na bawal ang paggamit ng mga jumper pati na ang pagnanakaw ng kable ng kuryente. Sabi ng kumpanya, bukod sa inilalagay sa peligro ang buhay ng gumagawa ng electric theft, posible rin silang makasuhan at makulong sa ilalim po ng Anti-Electricity Pilferage Act of 1994. Para pag-usapan yan at iba pang issue sa ating serbisyo ngayon, kasama natin si Meralco Spokesperson at Vice President for Corporate Communications, Joe Zaldarriaga. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon sa iyo, Joe. Isang magandang hapon din sa iyo, Ruth, at sa inyong mga tagapanood sa CNN Philippines. Nandito ako para magbigay ng impormasyon ukol sa topic nyo ngayong araw. Yun nga, unahin natin itong binanggit namin kanina tungkol doon sa inyong programang Urban Blight kasi parang yan ata yung pagtugon nyo doon sa mga salasalabat na wires o yung parang yung mababa na wires. Pero marami palang dahilan yan kung ba't may mga ganyan. Paki-explain muna sa amin, Joe. Well, ang Urban Blight campaign ng Meralco sa pakikipagtulungan namin sa pamahalaan, particular sa local government units, ay naglalayo na isaayos itong mga facilities ng kuryente namin at gayon din ng mga partners natin, particularly yung mga telcos, mga cable, etc. Napansin kasi namin na nung nagdaang pandemic, biglang naglipa na itong mga linya na basta na lang kinabit sa aming mga facilities, particularly sa aming mga poste, nang wala man lang paalam. Kailangan kasi, Ruth, meron niyang application o authority to attach yung mga naturang third party, either telco, either cable, or whoever. Ipaalam sa amin yan para magkaroon sila ng pahintulot na magkadkad ng linya sa aming facility at hindi lang sa amin, maging sa mga local government units down to the barangay level. Unfortunately, dahil nag-pandemic nga, nagkaroon ng problema in terms of one, monitoring list, two, ensuring that these third-party partners ng Meralco ay tutupad. But we are now addressing that very closely. In fact, kanina lang nandun ako kasama ng mga tao namin sa networks na nag-inspeksyon at nagtatrabaho para yung mga facilities namin doon, kung kailangan palitan yung poste, pinapalitan namin. Kung kailangan tanggalin yung mga linyang hindi naman dapat nandoon, tanggalin. But unfortunately, in the process, kung minsan may mga naapektuhan serbisyo. But wala tayong magagawa, Ruth. We have to implement the policy that is lawfully in place. We have to ensure public safety. And at the end of the day, yun ang aming mandato. Masiguro na while we provide 24/7 service to all our customers to ensure the safety of the community and the general public. Joe, yung binanggit mo kasi, di ba, may mga parang ibang malalaking kumpanya talaga. Sabi mo kasi after nung pandemic, biglang dumami. These are from companies, no? Sabi mo either telcos or cable companies, mga ganyan. Pero meron pa rin ba kayong nakikita dun sa mga illegal wiring or illegal connection na dulot naman pa rin ng mga yung tinatawag na jumper sa mga residential areas? That is a different issue altogether, Ruth. No? Kasi yung jumpers or illegal service connections is actually a violation of the law. In particular, Republic Act 7832, known as the Anti-Electricity Pilferage Law of 1994. May karampatang parusa yan na multa, maliban sa multa na pagkakakulong at yan ay labag sa batas. Ang gusto ko lang emphasize dito, Ruth, is this, no? Marahil itong mga gumagawa ng mga sindikato na involved din sa mga illegal connections sa power pilferage, nilalagay nila din yung sarili nila sa panib, sa kapahamakan. Kasi pag nag-resort ka sa mga illegal connections, while you are doing the attachments, illegal attachments, maaari kang maaksidente. May mga instances nga na wawalan pa ng buhay. So kami, part ng intensification ng campaign namin, nagkaroon kami ng tinatawag na elevated metering centers
doon sa mga tinatawag naming hotspots para maisaayos natin ito. And I'm happy to report na from the time we started that campaign ay kahit paano na manage na natin at na-control na natin ang pilferage. Okay. Pero kasi 'di ba dati sa sistema nyo kasi parang yung mga ganyan and other illegal connections, parang may binabayaran yan for system loss. Yes. Nakikita yan sa bill, ano? There are two components, Ruth, for system Yes. loss. One is inherent in the system, which is line or technical loss, as we call it. That is the huge chunk of the system loss portion. May maliit na bahagi, which is pilferage. We are allowed a ceiling of up to 5.5%, but over the past couple of years, we have been below the cap. No? But having said that, even if we're below the cap, at the end of the day, our mandate is to really lower the system loss level because that redounds to Yes, savings for oo. customers. Tuwing mabababa namin yung level ng system loss, yan ay nagre-resulta sa mas mababang rate sa customers. Kaya ganun na lang yung aming inisyatiba Yes, na oo. hindi man ito masawata ng todo, ay kahit papano, kumbaga ma-address natin ito Oo. with improvements in the number of pilferers na mapigilan natin o mahuli natin. Sige, mamaya ipagpatuloy pa rin ang ating usapan kasama si Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga sa pagbabalik ng Newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan po natin ang ating serbisyo ngayon kasama si Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga. Pinag-uusapan natin itong kanilang kampanya na urban blight laban doon sa mga illegal wiring at kahit yung pagdanakaw ng kuryente. Joe, gusto ko lang kasing balikan yung naalala ko lang, 'di ba? Dahil nga yung mga salasalabat na wiring, tapos naalala ko yung nangyari sa Binondo, yung bumagsak na Yes. poste kabakailan, no? Yung mga ganyang insidente, ano bang dahilan niyan? Tsaka kung sakaling may mangyaring ganyan sa isang lugar, anong dapat gawin ng ating mga kababayan? Salamat sa tanong, Ruth. Yung nangyari sa Binondo, sa initial na tingin namin ay bunga ng mga mabibigat na attachments, no? Na mukhang hindi na kinaya ng aming mga facility. Pero agad naman namin yung binigyan ng atensyon at the same day, nagpadala tayo ng mga crew sa area, inayos natin yung mga nasirang facility. And we still currently have an ongoing campaign in the Binondo area to continuously address itong issue ng overloading ng aming mga facilities. This is only a wake-up call for us, but this is an incident that made our resolve to firmly to address it once and for all. Dito nga nung binalikan namin, hindi lang sa Binondo kundi sa maraming lugar, no, na itong mga attachments na to actually walang pahintulot both sa Meralco at sa local government units. That is why we are addressing this now to make sure that a similar incident in the future will not happen again. Kung may mapansin ng ating mga kababayan na ganyan, dapat i-report agad sa inyo and also yung katulad nung nakita natin kanina, parang talagang naputol yung poste, may uka. Ano ba pag ganyan ba dapat hindi mo na ino-off ba yung mismong supply ng kuryente doon sa lugar? Paano Well, ang kailangan muna nilang gawin pag meron silang napansin ganyan, itawag agad sa amin yan. May hotline kami 16211 sa landline, but we can also be accessed or reached through our social media sites. We are on Facebook and we are on Twitter. At meron din kaming mga SMS o we can be reached through text. No? Marami kaming touch points sa Ruth na maaari nilang ipaabot yung kanilang concern. Kung meron silang video, pwede din, padala nila sa amin. So, on screen is the contact information of Meralco. There's our website, there's a Facebook account, yung formerly Twitter, yung X, YouTube, Instagram, email at yung aming hotline number. So, sana kung meron silang mapapansin ganyan, ipagbigay alam sa amin agad. Okay, huli na lang, Joe, kasi ongoing ang campaign din dito ng Energy Department yung tungkol doon sa Lifeline Rate Program. Kasi in-extend, di ba, yung application. Yes. Yung abiso na lang ulit sa publiko, anong kailangan nilang gawin para maka-avail pa rin sila ng discount? Tama ka, Ruth, no? I think meron tripartite agreement on the part of government. Kami naman bilang isa sa mga distribution utilities,
operating in the country, part of our mandate is to enforce what is stipulated in the law. And in this particular case, since there is a new law implementing rules and regulations as well on the lifeline rate, ang mangyayari ngayon na-extend hanggang sa susunod na taon, 2024. So meron pa yung ating mga kababayan na panahon na mag-apply sa ilalim ng Lifeline Rate Program para mabigay nila yung karampatang impormasyon at mapasama sila dito sa programa. As we speak, marami naman yung mga nag-apply sa atin, almost 30,000. Yung approved is almost 22,000 already. So unti-unti naman natin na isasama yung dapat at mga karapat-dapat maging parte ng programa. Ano nga ulit ang gagawin? Encouraging those consuming no more than 100 kilowatt hours a month to please apply under the program. May bago na pong batas na umiiral dito at tanging yun lamang pong karapat-dapat maging kasama sa programa ang maaaring mag-apply. Dun sa mga iba na dati kasi, Ruth, wala naman distinction to. Yes, basta hindi ka lalampas ng 100 kilowatt hours. Kahit nakatira ka sa isang mamahaling condominium, mapapasama ka sa programa, magkakaroon ka ng discount. Hindi na po ganyan ngayon. Kailangan lamang yung talagang kasama dun sa programa, yung mahihirap natin mga kababayan, those in the marginalized sectors, should only be the ones part of the program. Ano to, pupunta sila sa inyong opisina? Anong kailangan gawin or requirements? Well, mag-a-apply, kailangan lang nilang mag-fill ng application form, a government ID, kailangan kasama sila dun sa 4-piece program ng gobyerno o kaya ay may certification na sila ay part ng marginalized sector dun sa local social welfare development office. Ito lang yung mga kinakailangan ding dokumento to prove that talagang kasama sila dun sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong sa ilalim ng programa. Sige, maraming salamat kay Meralco, Spokesperson and Vice President for Corporate Communications, Joe Zaldariaga.